Ryan! Itong 2025, inumpisaan ko ang bagong taon pag-usapan ng mga bagong technologies pagdating sa kotse. Actually, baka sa'yo, hindi naman na ganun kabago, pero bago pa rin para sa karamihan. Ang dami pa rin kasing misconceptions o maling akala ng mga tao pagdating sa electrified na mga sasakyan. Kaya gumawa ako ng mas understandable na quick comparison ng bawat type ng electrified vehicles. Sa unang episode natin, pinag-usapan natin yung main differences ng mga electrified vehicles para alam mo yung pinagkaiba ng isa't isa at hindi mo mapag-mix and match. Tapos, sa episode na rin na to, diniscuss ko yung actual na gastos sa bawat electrified vehicle, MHEV, PHEV, HEV at BEV versus regular gas na kotse para makompute mo yung matitipid mo. Maganda yung episode na to kasi kung kino-consider mo bumili ng electrified vehicles, alam mo na yung actual na what to expect na tipid mo. Mahirap kasi yung mga panahon na binebentahan ka pa, pinangakuan ka ng suntok sa buwan. Tapos, nung binili mo na, suntok sa wallet pala. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Sa comment section ng episode na to, panay tanong ng mga tao, paano ang maintenance at ano ang buhay ng battery? Kaya lumabas tong episode na to, maintenance at battery cost ng mga electrified vehicles. Pagdating sa maintenance, nagulat ako na ang dami rin palang misconception ng tao pagdating sa maintenance ng electrified vehicles. Actually, kaya hindi ko siya unang sinama kasi kailangan ata maintindihan ng mga tao na hindi kasama ang battery sa maintenance. Kasi magpapalit ka na lang ng battery kapag sira na. In short, hindi siya preventive o may specific period para palitan. Tapos, iba-ibang brand, iba-iba rin ang paraan ng pagpalit ng battery. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Meron iba, kung anong part lang yung sira, yun lang papalitan. At yung iba, buo na. Kaya medyo unfair kung makukumpara sila. Sa pagkuha ko ng info, in-expect ko medyo mabilis lang. Pero hindi pala. Initially, nag-post ako sa Facebook para magtanong. Walang sumagot. Nag-upload ako sa stories, nag-PM sa mga groups. Walang sumagot. Isip ko, hala, walang pumapansin. Hanggang sa nag-PM ako sa mga kaibigan natin na mga bihasa sa auto. Yung MHEV, may sumagot. Yung sa HEV, may idea na tayo dati pa. Ang nagulat ako, yung mga naka-BEV at PHEV, hindi nila alam. Ano ba yan? Kung sino pa yung mas malaki ang battery, mas mahal ang battery, sila pa yung hindi aware. Hanggang sa napatanong ako sa kapwa na nasa automotive media. Hindi rin nila alam. At ang sabi nila, malamang hindi ibibigay sa iyo yan kasi pwedeng maka-turn off ng buyers. Tapos, kung sino-sino na ang ginulo ko para malaman, puro hindi daw nila alam. Sa level at posisyon nila, parang malabo. Imposibleng hindi alam. Pero ending, nakakuha pa rin tayo ng info. Swerte ng pinagkakatiwalaan, no? Sabi ko, syempre, pagdating sa akin, brandless at gusto lang natin makabigay ng tamang impormasyon sa tao. Ngayon, baka nasa isip mo, sa timestamp na to, napakawalang kwenta naman ng video na to at wala kang natutunan. Puro adventures lang ng pagkuha ng information ni Real Ryan. Syempre hindi, kasi hindi naman ako gagawa ng basura content. Sa bawat episode, sure ako may matututunan ka. At dito, malalaman mo bakit hindi mo dapat pinagkakaabalahan ang battery replacement cost ngayon. Rule number 1, ang battery technology ngayon. Mabilis ang progress ng technology ngayon pagdating sa battery. Pero, short history muna tayo. Kung medyo aware ka at nakarinig ka na ng terms na gamit ng mga batteries noon, lalo na kung may cellphone ka nung bago mag-2000s, malamang narinig mo na yung term na nickel metal batteries. At nung nasira na, naghahanap ka na ng replacement battery para doon, lithium na ang naririnig mo.
Etong dalawa rin ang maririnig mo pagdating sa kotse. By the way, kung curious ka sa greatest pros and cons nitong dalawa, ang nickel metal ay mas nakakabitbit ng higher energy density pero mas mabigat. Ang lithium naman mas mabilis mag-in and out ng energy at mas magaan. 1997 o 28 years ago, itong 2025, una itong nagamit sa first generation Toyota Prius. Ito yung unang mass-produced hybrid sa buong mundo na hanggang ngayon gamit pa rin sa ibang bansa. Nickel metal ang battery na gamit. Ngayon, karamihan nagtalunan na sa paggamit ng lithium batteries. Tapos may iba't ibang klase pa ng lithium batteries na ginagamit ngayon. Nadagdagan pa ng mga subclass. Tapos, makakarinig ka pa na malapit na ang breakthrough ng solid-state batteries. Baka hindi mo pa na-try yung nickel metal o lithium batteries na meron ngayon, may bago na. Dati, wala kang maririnig na balita na ilan ang lifespan ng batteries, lalo na yung sa nickel metal. Pero, madami kang makikita online. Actually, hinahanap ko yung isang article na may isang 18-year-old Prius daw na running pa rin on original batteries. Hindi ko lang makita. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Pero sure ako, kung ikaw mismo nag-search dyan online, maraming lalabas na lumampas ng 10 years ang battery nila sa Toyota Hybrid with hundreds of thousands of kilometers sa odometer. At ngayon naman, since bago pa lang ang mga electrified vehicles na gumagamit ng lithium batteries, malamang wala pang track record para makapagsabi kung gaano sila tatagal. Pero ang design concept ng mga EVs na naka-lithium batteries ay may 4,000 to 5,000 cycles ang battery. Ang isang cycle na sinasabi dito ay isang full charge. Actually, kaya nga nauso yung mga up to 80% charging lang sa mga cellphone para tumagal daw ang battery life kasi daw para hindi ito makonsidered as one cycle. Pero sige, mag full charge na lang tayo para mas mabilang natin ang one cycle. Eto, real life scenario. Ilagay na natin ang sample ng isang full charge ng battery ay 400 kilometers at parati kang nagpo-full charge 3 times a month para tamaan ng 1,200 kilometers per month or 14,400 kilometers na usual average use ng tao sa Pilipinas. 3 cycles ka lang per month, 36 cycles a year, 4,000 divided by 36 equals 111.11111. Alisin na natin yung butal. 111 years ang designed life use. Grabe, 'di ba? Alam ko, medyo OA. Pero, number 2, may warranty claim kasi sila. Ang warranty ng battery ay separate sa warranty ng sasakyan. At ang warranty na ng mga battery karamihan ngayon ay 8 years. More than na sa usual na 5 years na nakasanayan natin dati. In short, sinasabi ng brands, nag-improve na from 5 to 8 ang technology nila in terms of reliability. In other words, sinasabi nila, sure na 8 years after mo na dapat problemahin. Pero at least dito, dahil sa 2 episodes na nilabas natin, mas makakompute mo na kung mababawi mo yung cost of battery replacement. At last but not least, yung price. Kung naka-shortlist kayo sa mga automotive news, madaming ganito ang sinasabi. Lower battery prices in the future. Initially, hindi ako naniniwala. Pero tanda ko at sinabi ko sa previous episode ko na bakit ka bibili ng Toyota Hybrid, may kaibigan ako na nagpalit ng battery noong 2014 at ang presyo niya noon ay nasa 300k. Kaya sabi ko kanina, may idea na tayo pagdating sa mga HEV. At na-confirm ko nung kumuha ako ng Corolla Cross noong 2020. Pero ngayon, nakapag-check ako, below 300k na ang presyo ng battery replacement ng Corolla Cross. Isipin mo, hindi na nga tinamaan ng inflation, mas mura pa siya etong 2025. Kaya kung bumili ka nga naman ngayon, 8 years from now, hindi natin alam kung magkano na ang presyo ng battery, hindi rin natin alam ang tagal ng battery. Baka nga lifetime na ng kotse, o kaya baka wala na yung kotse sa'yo kasi nabenta mo na. Kaya hindi mo dapat pinoproblema ang presyo ng battery ngayon. Next time na.
At least, napag-usapan na natin sa previous episodes what to expect at makukompute mo kung ROI nga ba. Ready ka na ba for deeper discussion natin per electrified model? Kung may pera ka, bibili ka ba ng electrified vehicle ngayon? Gusto ko mabasa ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.